Yo, what's up mga kahotdog? So may bagong video na naman tayo mga kahotdog. Upo na naman tayo. Ganito naman yung roll ko. Tatayo tapos uupo. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, ang pangalan ko po is Edmond Chavez. Nag-share po ko ng tips and kunting advice po sa mga taong mga nag-a-apply po para work abroad. Vlog ko po ngayon is about tungkol sa PDOS. Pasensya na po kayo kasi umuulan kasi ba? About sa PDOS. So nag-PDOS po kami nung August 31 po kami. Nagsimula po siya 1 PM to 4:50 PM. Almost 5 hours. So ano nga po ba yung PDOS? So yung PDOS po is Pre-Departure Orientation Seminar. Yun po yung meaning ng PDOS. So ako ngayon yung gagawin ko, ibabahagi ko po sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko, then what I have experienced, and yung mga nalalaman ko. So may sinulat po ko dito, bali babasahin ko na lang. So yung PDOS po, Pre-Departure Orientation Seminar, bali yung isang OFW, hindi po yan makakaalis pag walang PDOS, pag walang seminar. Kailangan po yan ng PDOS. So before mag-start po yung PDOS, make sure po na stable po yung internet connection nyo. Stable yung internet connection or data, or kung yung bahay nyo po mahina yung signal, pumunta po kayo sa lugar na malakas yung signal. Kasi yung ginawa ko po dati, sa bahay namin mahina yung signal, so pumunta ako sa mall, it's like coffee shop, mga ganon. Then malakas naman yung data, so doon ako nag-PDOS. Kasi yung PDOS is almost 5 hours, so dapat kailangan ng stable connection. Kasi strict kasi yung PDOS, kasi minsan pag na-out ka ng 3 beses, pwede kang makick out. I want problem! So pag wala kang PDOS, patay kang bata ka. So number 1 po, tips po ito, prepare your name tag showing your full name and agency in a bond paper using marker. So kuha kayo ng bond paper, lagay nyo po yung pangalan nyo, full name, then sa baba name ng agency, para parang basta yun yung instruction na lang, hindi ka na pumalo ng instruction. Patay kang bata ka. So ito naman, pangalawa, log in, rename with your full name and name of the agency. Sa PDOS po, kasi yung gagamitin nyo po Zoom, yung Zoom po na app. So yung ilalagay nyo doon, name ng agency tsaka slash name nyo po, ganon. Wearing appropriate attire. So yung susuotin nyo po, kung mag-PDOS kayo, pwede naman po naka t-shirt or polo shirt. Huwag naman po kayo mag-jersey. Gago! Hindi naman po kayo magbabasketball. Yung damit nyo, mga butas-butas. Suotin nyo na po ng maayos yun, kasi bawal po yun, yung mga naka-jersey lang. So t-shirt, okay na po yung t-shirt, polo shirt, okay na. Turning off your video when not necessary. So yung video nyo po, kung mag-start na po yung PDOS, dapat wag nyo po yung i-off, dapat naka-on yun lagi. Kasi minsan yung mga nagdi-discuss ng PDOS po, strict po sila. So pag pwede ka lang kick out. So always pasa na tuloy ba? Always on your video. Pasensya na po kayo kasi umuulan po kasi. So kailangan ko pong magpayong kasi kung sa bahay din maingay tas madilim. So dito na lang ako sa sementeryo. Nag-vlog dito to, sementeryo talaga ako. Oh, tingnan niyo. Yan mga kuano. Nasa sementeryo ako. Wag ka lang pakialam diyan, yung sementeryo ako mag-vlog, libing kita. Unauthorized leave during the whole seminar. So kayo po, pag nag-start na po yung PDOS, wag po kayong aalis ng basta-basta na hindi kayo nagpapaalam. Mag-chat po kayo sa GC na, ma'am, excuse me po, mag-CCR po ako, magtitimpla po ako ng kape, inom po ng tubig. Magpaalam po kayo.
Kasi nababasa naman yan na nagdi-discuss. Magpaalam po kayo, wag po kayong walang mudo. Ito naman, unnecessary noise, background, keep your mic muted. So, doon kayo sa lugar na walang naglalakad, walang nagbabasketball, walang ano-ano dyan. Ano. walang maingay ba, walang naglalakad kasi nagagalit yung nagtuturo ng PIDOS pag may nakikita sa likuran na may naglalakad. Bawal yun. So din dapat muted. Shit, may aeroplano naman. So yung background po dapat naka-mute. Wag kayong bobo na i-on yun yung pagalitan talaga kayo. Walking, eating, driving, or any unrelated activities during the seminar. So may schedule naman, magbibigay naman sila kung anong date yan. So kung magbibigay na sila ng date, for example, yung may date na, so ito yung schedule, ganitong oras, so wag na kayong gagala kung saan-saan. Pupunta na kayo kung saan nyo gusto magpidos. Sa amin naman, in my case, mayroon din talaga yung mga nagtatrabaho, so yun, nagpidos siya while nagda-driving. Yung ganon, may cases na ganon. Charge the battery of your cell phone and laptop or use power banks. So dapat po pag hindi pa nag-start yung PIDOS, kailangan po naka-charge na po yung cellphone nyo, or mas better na may power bank kayo if sa cellphone kayo, then laptop, then naka-charge po talaga yan. Siyempre 5 hours, hindi basta-basta malobat. Just yung dati yung ginawa ko, yung August 31, nagpidos kami, may power bank ako. So, hindi ako nangangamba na mapatay yung cellphone ko. Ganun ba? So, yung na-topic namin about sa PIDOS, so yung mga, like for example, what's your duty of OFW and duty of the family. So, siyempre yung duty nyo sa OFW, doon magtrabaho ka sa ibang bansa, then follow their cultures, the rules and regulations, smooth yung pagtatrabaho nyo po. Then duty to the family, so if ever nasa abroad naman kayo, mag-update naman kayo regularly sa parents nyo, or may asawa ka, sa asawa, mag-update ka, baka nagkabit-kabit ka na dyan. Update regularly po. Yun yung topic sa amin. Kasi may iba kasi pag nag-abroad, wala nang update. Mag-update po talaga tayo sa parents natin. Duty to the agency and the employer. Yun nga, mag-update ka sa agency, yung mga ganito. Kung may concern ka, lagi mo yung itatanong sa agency, tsaka sa employer mo, if ever pwede mong isabi sa kanila. So ito naman, problemang pangkalusugan sa physical. So syempre pag nagtatrabaho na tayo sa ibang bansa, expected na po natin yan na may time talaga na mananakit yung katawan natin, mga kasukasuhan natin. Sakit ng tuhod ko. Ano yung matanda? Maganlin ka. Sasakit yung katawan mo. Syempre natural lang naman yan. So kung ikaw hindi ka pa nakapag-flight, so magdala ka na ng Pau de Arco or Efficacy. Yun yung sabi sa amin na magdala ng mga ganyan. Kasi siyempre, like sa amin, pupunta kami, biyaheng Europa kami. So malamig doon sa Hungary, Europe. So malamig talaga. Magdala ng mga ganyan, mga herbal oil. Makakaramdam ka ng pagod. So dapat, siyempre masasanay ka rin naman. So ano ba yung mga karaniwang sakit na pag andun nga sa ibang bansa? Based on my experience, siyempre hindi pa naman ako nakalipad dito ako sa Pilipinas. Yung mga dinala ko, yung mga tagdalawang banig ng Biogesic, 2 banig ng Ribotusin, Cetirizine sa mga kate-kate, Mifenamic, kaysa ngipin, nasasakit yung ngipin mo, yung mga ganon. Dinamihan ko na, tapos may vitamins na Centrum, 2 bottles, ano yung mga dinala ko. Bali yung nagastos ko about sa medicine lang, mga na siguro sa mga something 2.5. Siyempre, well, pag andun ka na sa Europe, wala na, hindi ka na makapunta dun sa tindahan na, pabili mo ng Biogesic, Newsip, wala naman yan dun. Iwan ko anong pangalan kaya dun sa kanila. So magdala ka talaga. About sa PIDOS, pointers to review. So yung batas, kaugalian, pananamit, klima, pagkain, relihiyon, wika,
kultura at tradisyon. So sa batas po, sumunod tayo sa batas nila. So siyempre pag andun tayo sa ibang bansa, follow talaga tayo sa rules dun sa batas nila. Like for example, sa amin sa Hungary may nabalitaan kami dati na siyempre sa Hungary marami daw itik, yung mga wild duck. Di pag nagbibideo okay kayo, may mga wild duck na ganun parang pato. So yung ginawa naman itong mga timang na Pilipino natin, niluto nila, ibawal pala yun. So yung ginawa ng employer, pinauwi dito sa Pilipinas. Kasi nga, bawal yun. Sa dami naman kinain nila, yung kwak-kwak pa. Trending yun dati. So, yung sa pagkakaalam ko naman, nakabalik po naman po daw yun ng trabaho doon sa Hungary. Pero ibang company. Pananamit naman, sa pananamit. So, like from sa Middle East countries, Muslim countries, siyempre sa mga pananamit yan, stricto yan. So follow the rules. Kasi sa mga ganyan na pananamit, banal yan sa kanila, sagrado yan. Di dapat follow mo talaga, lalo na sa Muslim area. Kaya kayong mga OFW na pupunta sa Saudi, yung mga ganyan, Middle East, dapat follow the rules talaga. Klima, Middle East, mainit, sa Hungary, Europe, mga malamig, so dala ng mga winter jacket, mga ganun. Pagkain, so siyempre pagkain, pag andun ka sa Europe, mga karamihan dun, mga bread, pasta, mga ganun. So sanay-sanay na lang sa sarili siguro pag naandun na. About sa relihiyon, so sa pag Middle East, mga Muslim area naman dyan. Then sa country of destination nakin, sa akin, sa Hungary, marami daw po yung mga Katolik dun. Mas maganda kasi Katolik naman ako. Kahit anong religion naman, respect naman natin yan. Wika, din pag andun ka sa ibang bansa, wika, pag-aralan mo din yung wika nila. Pero sa akin kasi, about sa wika, if andun ka sa lugar na nagtatrabahuan mo, if everyday mo yan na i-encounter yung mga ganyan na pananalita, for me, madali ka na lang matututo. Kasi siyempre pag yung tao naman, pag gusto talaga matuto, maghahanap talaga ng paraan para matututo. Siyempre kung contract mo nun ilang taon, malalaman mo talaga if may gusto mong mag-residency, so kailangan mo talaga alamin yung wika nila. Then kaya din naman yan kasi yung tao naman walang limit tong knowledge natin. As long as kaya natin, kaya talaga. Culture and tradition, so respect natin sila. Kung tayo ang OFW, dayo tayo sa kanilang lugar, so i-respect natin kung ano yung mga bawal nila, mga tradisyon. Kasi dayo lang tayo, huwag tayong matigas yung ulo. Kasi kung matigas yung ulo natin, tayo din yung kawawa. Then like mga ganito, i-share ko lang. Then wala pa naman ako sa Hungary, pero nagre-research din ako. So babasahin ko lang. So, like country of my destination is Hungary, Europe. So nag-research ako ng kaunti. To share what I have researched sa inyo, ganun ba? So many Hungarian find whistling, humming, or singing in public impolite. So yung whistling, yung mga ganun, so hindi yun parang inappropriate sa kanila, parang bastos ba. Humming, di ko alam ano yung humming. Alam ko na hummingbird. Always cover your mouth when you yawning. Yung yawning naman, yung yawning, yawming, yawning ata, di ko alam, yawming. Yung parang pagigising ka, ganun. Di ko alam kung anong Tagalog nun. So, pag ganun ka, cover your mouth. Kasi para sa mga Hungarian, bastos daw yung ganyan, bastos. Then about naman sa punctuality, yung mga Hungarian daw, kasi wala pa naman ako doon, stricto yan sila about sa, like for example may party, then yung schedule nyo party mga 1 PM, so dapat mga 30 minutes before andun ka na, mag-start yung party mga like 12:30 andun ka na. Kasi about sa punctuality, stricto yan sila. Tayo namang mga Pinoy, lagi tayong nalilate, tayo yung dayo doon. So syempre follow the rules, yun yung gawin natin, huwag tayong malilate kasi stricto sila sa mga ganun. Gifts are usually open when delivered. So syempre pag magbigay ka ng gift, pag na-receive mo na, doon mo pa siya bubuksan. Alam nga, hindi po mabinigay, binuksan na, di ba? Sira ulo din. So yun lang naman, kasi
siyempre pag may ando na rin ako sa ibang bansa, mag-share din ako ng mga kaalaman ko kung ano yung mga bawal talaga doon, yung mga ganito. Kasi hindi naman ako maramot sa knowledge. Nagtuturo ako, pero di naman talaga ako doon ka talinuhan. So yun nga. So ayun mga ka-hotdog, so for those people who are watching this video, pasensya na po kayo sa background ko kasi yung pangit, kasi dito kasi ako sa sementeryo, tabi-tabi po. Yun po. Gago! Ay mga kro, sementeryo talaga ako. I have a YouTube channel, it's called Edmond Chavez Vlog, Facebook Edmond Chavez Vlogs, TikTok Edmond Chavez Vlogs, Instagram Edmond Chavez Vlogs. So mag-comment po kayo, then if may tanong kayo, comment sa Facebook ko, then share nyo po yung video ko mga ka-hotdog. So this topic today is about PDOS. So I hope na may nalaman nyo kahit papaano. So thank you po and God bless. You gon' see all the stars on me. Look at my chain, it with heavily. You're acting up.